ng ating espiritu. Kung ikay kumakain dito sa mga bagay na panlupa, dapat itong special day para naman sa ating spiritual na buhay. Itong pagkain natin yung salita ng Panginoon. Dito tayo lumalakas at nagkakaroon tayo ng pananampalataya nang gagaling ito sa Panginoon. Hallelujah. Kaya tawagin po natin ang ating tagapagsalita. Walang iba ang ating pastor. Sabi nga ng Diyos, makinig ang makinig. Yung mga may pandinig, makinig. Makinig ang may mga pandinig. Diba? Kaya bibihira lang ito sa buhay natin. Darating ang panahon, wala na tayong mapapakinggan ng salita ng Diyos. Diba? Hallelujah. Okay. Okay. Purihin po ang Panginoon, no? At welcome natin ang lahat po na nanonood sa YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa. Kayo po ay kami po ay nagagalak at natutuwa kung kayo po ay nanonood po sa amin at sumasama po sa amin sa ganito pong gawain. Kaya welcome po kayo, no? At ngayon ay dala po tayo sa salita po ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Purihin po natin ang ating Panginoon sa oras po ito. Sabitin po natin in moment like this, na kung saan ay this is the moment of God, na ito po yung time upang tayo po ay makinig ng kanya pong mga salita.
me to be a sanctuary. Lord, we pray. To be a sanctuary, to be a sanctuary, pure and holy. Salamat Panginoon sa oras ng Diyos. Narito po ang bawat sa amin. At this the time na kami po ay makikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Na inyong mga salita, O Diyos, ang siyang pagkain ng aming espiritu upang patuloy na lumakas ang aming pananangin at panampalataya sa iyo, Diyos. Pagpalain niyo po ang mensahe nito maging sa mga nanonood sa YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa, Panginoon, na nakapapanood sa amin sa video nito, God, ay patuloy mo rin silang pagpalain. Salamat, Ama. Pangunahan niyo po kami at turuan niyo po kami sa pangalan ng Ama, ng Anak at yung Banal na Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Anak na rin tayo magsabi ng Amen. Palapakan po natin ng Panginoon. Okay, tayo po'y makapagupo na. At ang ating pong mensahe ngayon ay patungkol na ano nga ba ang hinihingi sa atin ng Diyos. Ang Diyos ba ay humihingi rin ba sa atin? Yan. So, diyan po natin ay may tatlong bagay po tayong pag-aaralan patungkol po na ang Diyos ay meron din po siyang hinihingi sa atin. Kung tayo po ay Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11. So, diyan po ay mayroon po tayong makikita o mapag-aralan na ang Diyos po ay mayroong hinihingi sa atin, no? Na dapat natin gawin kung paano po natin siyang ating paglilingkuran. So, mayroon po tayong tatlong bagay na pag-aralan patungkol po na ano nga ba ang hinihingi ng Diyos sa atin. No? So una, ang hinihingi po sa atin ng Diyos ay ilaan natin ang ikapitong araw para sa Kanya. So yan po ang hinihingi sa atin ng Diyos. Ang ikapitong araw ay dapat natin ito ilaan sa Kanya. Sabi niyo po sa Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Sabi niya, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pagpapahinga, araw ng pamamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo,
Kayo ang inyong mga anak, mga alipin, lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakipamamayan sa inyo. 6 na araw kong nilikha ang langit at ang lupa, at ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Ngunit namahinga ko sa 7 araw. Kaya ito'y aking pinagpala at inilaan para sa akin. So yan ay makikita natin na ang Diyos ay mayroong hinihingi sa atin na dapat natin ilaan ang 7 araw. Ang chapter nito? Exodus chapter 20 verse 8 hanggang 11. So sa 6 na araw ay binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maghanap buhay, magnegosyo, magtrabaho. Pero sa 7 araw, ang sabi niya, dapat ay nakalan ito para sa Kanya. Yun ang hinihingi sa atin ng Panginoon, na tayo mga naglilingkod sa Kanya dahil alam ng Diyos na hindi po tayo mananatili sa mundong ito. Hindi po tayo mananatili. Ibig sabihin kung ano man ang mga pagpapala o anumang kayamanan mo dito sa mundo nito, sa ayaw mo sa hindi, iiwan mo yan. Kahit iyan ay bahay, mansion o sasakyan o anuman yung mga ari-arian mo dito sa mundo, ay darating ang araw, yan ay iiwan mo. Iiwan mo yan. Kaya inihingi niya yung 1 araw para sa atin. At ang pangako naman sa iyo ng Diyos, kapag nilaan mo ito, ay buhay na sagana at kasiyasiya. Buhay na sagana at kasiyasiya. Na ibig sabihin, kung hindi mo na naranasan ang sagana dito sa mundo, pero doon sa ipinangako ng Diyos sa iyo, kapag inilaan mo sa Kanya ang 1 araw, ang pangako niya ay mamuhay ka ng sagana at magandang tahanan, mansyon. At ang iyong daanan doon ay lantay ginto. Pero kung hindi mo gagawin to, kung mahirap ka na rito sa mundo, mas mahirap ka pa doon sa kabilang buhay. Kasi 2 patutungan ng tao, langit at impyerno. Ang langit para lamang sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang impyerno para lamang doon sa mga taong ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayaw niyang ibigay ang 1 araw para sa Diyos. Gusto niya mula Lunes hanggang Linggo, Kanya. Mula Lunes hanggang Linggo, Kanya. Ibig sabihin, wala na siyang panahon na sundin ang kalooban ng Diyos. Pero ang gusto ng Diyos sa atin, 6 na araw ka lang gagawa ng iyong bubuhay. Dapat kung anong kinikita mo sa 6 na araw na yon, sapat na dapat yun. Makontento ka na. Para sa 7 araw, ay nakalaan yun para sa Diyos. Ang sabi niya sa Isaiah chapter 58, Isaiah 58, verse 13 to 14, ganito ang sinasabi ng Biblia. Sinabi pa ni Yahweh, yung igagalang ang 3 araw ng pamamahinga. Huwag kang gagawa para sa pansariling kapakanan. Sa araw na banal, sa araw na ito, mamamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa o mag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin, bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang naninirahan sa lupang ibinigay ko sa inyo. Binigay ko sa ninuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat akong si Yahweh, ang Diyos na nagsabi nito. So sa araw ng pamamahinga, sabi niya, ilan nyo ito sa akin. Huwag kayong magtatrabaho, huwag kayong mangangamba kung ano man gagawin nyo. Huwag kayong mangangamba ng pangangailangan nyo. Sapagkat pagpapalain ko kayo. Amen. Ang ibang araw, ang ibang tao ayaw eh. Kasi akala nila hanggang dito lang sila sa mundong ito.
Kapatid, dayuhan lamang tayo sa mundong ito. Hindi po tayo mananatili sa mundong ito. Mananatili ka lang sa mundong ito sa araw na itinakda sa iyo ng Diyos. Matatapos ang araw mo sa mundong ito kapag nalagutan ka na ng hininga. At babalik ka doon sa Diyos, sa harap ka sa Panginoon. Minsan lamang tinakda sa Diyos na minsan lamang mamatay ang tao, pagkatapos ay paghuhukom. Saka ka lamang haharap sa hukuman ng Diyos kapag namatay ka. Pero hanggat buhay ka, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na magbigay ng panahon para sa Kanya. Amen. Para bigyan Kanya ng pagkakataon. Ang sabi niya sa Deuteronomy chapter 5, verse 12 hanggang 15, ang sabi ng Biblia ay ganito, ilaan mo para sa akin ang araw ng pamamahinga, tulad ng itinag-uutos ni Yahweh sa inyo, tinag-uutos ni Yahweh na iyong Diyos. 6 na araw kayo magtatrabaho at tapusin mo ang dapat mong gawin. Subalit sa ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, huwag magtatrabaho ang sinuman sa inyo. Ikaw ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ni alinman sa mga alaga mong hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamamayan sa inyo. Ang inyong mga alipin, lalaki man o babae, ay kailangan mamahinga na tulad mo. Alalahan mo na naging alipin rin kayo sa Ehipto at mula rooy inilabas kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya inuutos ko na panatilihin mong nakalaan kay Yahweh ang araw ng pamamahinga. Inuutos mo ba sa atin ang araw ng pamamahinga? Amen. Yun ay hinihingi sa atin ng Diyos. Hinihingi niya, sabi niya, hindi mo kailangan gawin ito. Hindi mo kailangan sumuway dito. Kailangan sundin mo ito dahil kapag hindi mo ito sunod, hindi kanya pagpapalain. Darating ang araw, kung ano ang buhay mo rito sa mundong ito, mahirap ka na rito sa mundong ito. Kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, mas mahirap ka pa sa kabilang buhay. Kasi doon, apo yun. Imperno yun. Mainit yun. Kung hindi mo kaya, ang init dito sa bahay mo na walang electric fan, hindi mo rin kakayanin ang imperno. Amen. Pero kapag naglilingkod ka sa Diyos, yung init dito sa mundo ito, pangsamantala lang yan. Dahil sa kabilang buhay na patutunguhan natin, ay malamig. Magandang buhay. Kaya minsan naawa ko sa mga taong namamatay. Mahirap na ngang namatay, mahirap pa rin sa apoy ng impyerno. Dahil nung siya'y nabubuhay, walang panahon na paglingkuran ng Diyos. Dahil yung sinasabi niya, hindi ko kailangan yan eh. Hindi naman totoo yan na may langit at impyerno. Subukan mong mamatay, doon mong malalaman na may langit at impyerno. Dahil yung mayaman, di ba? Nang namatay, saan sa dinala? Sa hadis ng pagdurusa. Ang sabi niya, mga paharam, mahabag po kayo sa akin. Utusan niyo sila sa roon na isawsaw, doon ang kayong daliri, at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Nung nandito sa mundo, mayaman siya. Pero nang namatay siya, ano nangyari sa kanya? Naghihirap daw siya doon sa apoy na ang impyerno. Alam niyo ba sa impyerno, ang apoy hindi namamatay at ang uod ay hindi rin namamatay na siya nagpapahirap sa iyo araw at gabi. Mayaman ka man o mahirap, milyonaryo ka man dito sa mundo nito, presidente ka man, mayor ka man, congressman ka man, kapag namatay ka na walang pananalig at pananampalataya sa Diyos, hindi ka patatawarin ng Diyos. Pero ang gusto ng Diyos, kahit mayaman ka, kahit milyonaryo ka, kahit presidente ka, ang kailangan mong maglingkod sa Diyos dahil ang pangako sa ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Bigay mo sa Kanya ang isang araw. Dahil hindi batayan ng kayamanan para maligtas ka. Ang batayan ng ating kaligtasan, yung paglilingkod natin at sumusunod tayo sa Diyos. Pangalawa, ang hiningi sa atin ng Diyos, nais ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanyang anak bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang gusto ng Diyos. Magtiwala tayo sa Kanyang anak
Sabi niya sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigyan niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sinuman sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya yung tanging paraan. Sabi niya, maniwala kayo sa aking anak, sumampalataya kayo sa kanya. Dahil kapag kayo ay sumampalataya sa kanya, hindi ka mapapahamak. Pero maraming taong ayaw sumampalataya kay Kristo. Ayaw nilang maniwala. Ang gusto lang nila ay sundin ang kanilang kalooban. Ang sabi sa Pilipos chapter 2, verse 8 hanggang 11, verse 9 hanggang 11, ganito sinasabi, at dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang karangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, ang pangalan ni Jesus ay gayon sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at para sa ikaluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesus ang Panginoon. Lahat sa langit, sa ibabaw ng lupa, at sa ilalim ng lupa ay luluhod sa Kanya. Kaya sabi ng ating Panginoon Kristo, sabi ng ating Diyos, hiningi niya sa atin, magtiwala tayo kay Kristo. Siya dapat ang ating bukang bibig kapag nagsasalita tayo, hindi yung mensahero. Hindi yung sinasabi ng ganito, sinabi ni ganito, sinabi ni ganito. Hindi po ganun, dapat sinabi ni Kristo. Dahil si Kristo ang siyang salita. Amen. Ang siyang salita. At ang salita ay walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya sabi doon sa Gawa chapter 4 verse 12, sabi niya kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ang sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So kay Kristo lamang daw, sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Diyos, siya lang ang ating tagapaligtas at wala nang iba. Kaya sabi ni Kristo, kung meron sasabi sa inyo na ako ang tagapaligtas, huwag kayo maniwala sa Kanya. Dahil ang dapat nating paniwalaan ay ang salita ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus Christ, mapalad ang naniniwala sa akin, bagamat hindi niya ako nakita. Dahil ang gusto ng Diyos, maniwala tayo kay Kristo, bagamat hindi natin siya nakita. Bakit? Sapagkat si Kristo namatay sa laman at muling nabuhay sa Espiritu. Ang Espiritu ay hindi nakikita. Amen. Hindi siya nakikita, kaya kailangan natin sumampalataya. Kaya ang hiningi sa atin ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanyang anak. Maniwala tayo sa Kanya. Sapagkat ang sabi sa 1 John chapter 5, verse 11 to 13, ganito sinasabi, at ito ang patotoo, itinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang sinuman pinanahanan ng anak ng Diyos ay mayroon buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So doon ay pinakikita ng banal na kasulatan kung bakit kailangan nating magtiwala kay Kristo. Dahil inutos ng Diyos yun. Dahil ang sabi sa Biblia, ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Ito'y makakamtan natin kanino? Sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kay Kristo lamang. Kaya malinaw na dapat natin sundin ang ating Diyos. Na si Kristo lamang ang ating tagapagligtas. Siya lamang ang ating paniwalaan at pagkatiwalaan ng ating buhay. Dahil siya mismo nagsabi, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ tayo makakarating sa Diyos. Dahil yun ang hiningi sa atin ng Panginoon. Kaya sabi na sa Roma chapter 8 verse 1,
Sabi niya, kaya nga, hindi nahatulan na parusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sabagat pinalayan ako ng kapangyarihan ng Espiritu nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao, isinugo niya ang kanyang anak. Isinugo niya ang sariling anak sa anyong taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanan, umalipin sa tao. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin sa pamumuhay ayon sa Espiritu, hindi ayon sa hilig ng laman. Kaya mayroon tayong pamumuhay spiritual. Dahil ang Diyos ay Espiritu. Hanggat hindi nabubuhay ang spiritual buhay ng tao, wala siyang panahon na paglingkuran ng Diyos. Dahil maunawaan lamang ang mga bagay na spiritual kapag buhay na ang ating spirito. Kaya sabi ni Jesus Christ, ang ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Ibig sabihin, kapag naipanganak na ang iyong espiritu, buhay na ang iyong espiritu, nagiging kompleto ng pagkatao mo. Meron ka ng body, soul, and spirit. Kaya, naglilingkod ka na ngayon sa Diyos. Nagtitiwala ka na ngayon sa Diyos. Kaya sabi noon sa John chapter 3 verse 35 hanggang 36, ang sabi niya, iniibig ng Ama ang anak at binigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Kaya doon makikita natin yung hinihingi sa atin ng Diyos. Ang hinihingi sa atin ng Diyos ay sumampalataya tayo sa kanyang anak. Magtiwala tayo sa Kanya at maniwala tayo sa Kanya dahil sa pamamagitan niya, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kapag hindi ka niniwala sa Kanya, sabi sa Biblia, wala kang buhay na walang hanggan at mananatili sa iyo ang puot ng Diyos. Dahil hindi ka naniniwala sa Diyos. Hindi ka naniniwala sa Kanya. At ayaw mong sundin ang kanyang hinihingi sa iyo. Ang hinihingi niya lang sa iyo yung magtiwala ka sa kanyang anak. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Dahil minsan pa si Kristo ang umako para sa mga bagay na yan. Ang kailangan lang ng Diyos, sumampalataya ka lang. Maniwala ka lang na siya'y namatay at muling nabuhay para tubusin ka sa iyong mga kasalanan upang bigyan ka ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan yan, hindi mapapasa atin yan. Hanggat ikaw ay nabubuhay. Dahil sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50, ito ang patotoo. Ang binubuo ng lamat at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Pero sinusulat ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya makakamtan natin ang buhay na walang hanggan nito kapag tayo nalagutan na ng hininga. Ganon din ang impyerno. Makakamtan mo ang impyerno kapag nalagutan ka na ng hininga. Bakit mo makakamtan ng impyerno? Dahil nung ikay nabubuhay sa mundong to, wala kang panahon na paglingkuran ang Diyos. Dahil ikay nagtatrabaho mula Lunes hanggang Linggo. 7 araw ka naghahanap buhay ng negosyo para mapasayo ang kayamanan ng sanlibutan nito. Wala kang panahon na paglingkuran ng Diyos. Kaya kapag namatay ka dyan, sabi sa banal na kasulatan, hindi ka pupunta ng langit, ikay pupunta sa apoy ng impyerno. Napakahirap po doon. Pero hanggat buhay ang tao ay mayroong pag-asa. Last but not the least, pangatlo, ang hiningi sa atin ng Diyos, nais ng Diyos na tayo ay maging kalarawan ng kanyang anak. Maging kalarawan ni Kristo. Yun ang hiningi sa atin ng Panginoon.
Ang sabi niya sa Romans chapter 8, verse 28 hanggang 29, ang sabi ng Biblia ay ganito, alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sila ay mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa simula pa, alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya. Ang mga ito ay pinili niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Nangangulugan, ito na nais ng Ama na ang lahat ng kanyang mga anak ay maging kawangis ni Jesus. Kaya pinahintulutan niya ang mga sitwasyon sa buhay natin upang dalisayin tayo at alisin ang mga pangit na katangian. Kaya doon ay nais ng Panginoon na tayo ay maging katulad niya. Maging katulad ng kanyang anak. Na ang ating Panginoon Jesus ay naging masunurin sa Diyos. Amen. Nung siya nabubuhay sa mundong ito, wala siyang ginawa kundi sundin ang kalooban ng Diyos. Sundin ang gusto ng Diyos sa buhay niya. Hindi yung nais niya. At yun ang gusto ng Diyos na maging katulad tayo. Na ang gusto ng Diyos na ilan natin ang ating sarili para sa Diyos. Ang sabi niya sa Hebrews chapter 12 verse 5 hanggang 11, ang sabi niya, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyong bilang mga anak niya? Ang mga salitang nagpapalakas ng loob, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag mong masasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay na anak, bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil diyan ay iginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay? Mas minararapat na tayo'y dinidisiplina ng Diyos, na tayo'y pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, ikinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo'y tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos na yun, mararanasan natin ang kapayapaan, bunga ng matuwid na pamumuhay. Kasi ang gusto ng Diyos na tayo maging katulad ng kanyang anak, na masunurin sa kanya. Kapag ikaw ay gumagawa ng kasalanan, gumagawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos, dinidisiplina ka niya, pinapalo ka niya, upang maging maayos lang ang buhay mo. Maging maayos lang ang buhay mo. Dahil yun ang gusto ng Panginoon, na mamuhay tayo na mayroong kabanalan sapagkat ang Diyos ay banal. Ang sabi sa Santiago chapter 1 verse 12 hanggang 15, ang sabi niya, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sabagat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na buhay na itinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sasabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sabagat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin niya naman tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala,
ito'y humahantong sa kamatayan. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na kapag tayo ay inaaring katulad ng kanyang anak, sabagat hinihingi niya na tayo'y maging masunurin sa kanya. Tinutuwid niya tayo kapag tayo'y nagkakasala. Minsan dumarating sa buhay natin ang pagsubok upang makita kung gaano tayo katatag na naglilingkod sa Diyos. Maraming humahadlang sa iyo para patunayan lamang kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kapag ikaw ay nagtagumpay, sabi ng Biblia, tatanggap ka ng ganting pala doon sa pagsubok na dinanas mo. Dahil lahat ng bagay, bago makamtan ang isang bagay, ay darating ka muna ng mga pagsubok. Parang pag-aaral lang yan. Habang ikay nag-aaral, maraming pagsubok na ikay haharapin. Kailangan mo itong tanggapin. Kailangan mo itong paglabanan, pagsikapan upang ito'y mapagtagumpayan. Dahil kung hindi mo ito harapin, aayaw ka sa pagsubok na yon at hindi ka magtatagumpay. Pero yung mga taong tumatanggap ng mga pagsubok sa buhay nila, sila ay nagtatagumpay. Pagkatapos nila magtagumpay sa kalamang darating, pagtagumpayan ang pagsubok sa buhay nila, sa kalamang dumarating ang mga pagpapala na hinahihingi nila. Kaya sa buhay natin bilang naglilingkod sa Panginoon ay meron siyang hinihingi sa atin. Kailangan natin maging katulad ni Kristo na maging masunurin sa Diyos. Amen? Maging masunurin sa Diyos. Dahil ay sabi sa banal na kasulatan, sa John chapter 8 verse 29, sinasabi ng Biblia na siya ay naging masunurin sa Diyos. Siya ay naging masunurin sa Ama. Lahat ng inuutos ng Diyos ay sinusunod niya. Kaya siya ay binigyan ng higit na pangalan sa lahat ng pangalan. At yun ang gusto ng Diyos sa atin, na tayo ay maging masunurin. Sa 1 Peter chapter, 2 Peter chapter 3, sa 1 Peter chapter 1, verse 13 and 21, ganito sinasabi, kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunurin, mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noon. Kaya wala pang tunay na pangunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal. Dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sabagat nasusulat, magpakabanal kayo, sabagat ako'y banal. Walang itinatangi ang Diyos. Pinahalagaan niya ang bawat isa ayon sa mga ginagawa nito. At dahil tinawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinatubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinatubos sa inyo, hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto, pilak o tanso, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at walang kapintasan. Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig, at tinayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng panahon. Kaya sabi ng Biblia, tayo'y maging katulad ng kanyang anak. Si Kristo kailanman ay hindi nagkasala. Amen. Kailanman ay hindi nagkasala sa mundong ito.
Kaya siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. At gusto niya maging katulad tayo ni Kristo, na siya ay naging masunurin sa Diyos. At tayo din ay magiging banal katulad ni Kristo. Yun ang nais ng Diyos sa buhay natin. Nung si Jesus nung panahon ni Jesus, maraming mga tao gaya ng mga Parisiyo ang nagsisikap gawing pangunahin ang panglabas na gawain kaysa pangloob na pagbabago ng puso. Nakatuon sila sa kanilang gawain sa halip na kung sino sila. Ngunit ang panlabas na pagpapakita ng kabutihan ay nagbubunga lamang ng kapalaluan at kaya hindi ito nagiging kalugod-lugod. Maliban ang naguudyok sa atin upang gawin ito ay ang tunay na pag-ibig sa Diyos. Subalit ang sandaling tayo'y ganap na nagsuko sa ating sarili, ang kanyang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng lakas at kakayanan upang ibigin natin ng lubos ang Diyos at paglingkuran siya na may tamang hangarin. Yun ang gusto ng Diyos. Binigyan niya tayo ng kanyang Espiritu para tayo makasunod sa kanya ng tamang hangarin. Dahil hindi natin kayang sumunod sa Diyos kapag wala sa kanya, wala sa atin ang Espiritu ni Kristo o ang Espiritu ng Diyos. Kaya bilang mga anak ng Diyos, mayroon siyang hinihingi sa atin na dapat natin sundin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Huwag nating baliwalain ang hinihingi sa atin ng Diyos. Una, hiningi sa iyo ng Diyos ang ikapitong araw. Ilaan mo ito para sa Kanya. 6 na araw ka maghanap buhay. Lahat ng bagay gawin mo, trabaho, ano man yan. At ang kapitong araw, dapat ilaan mo ito sa Kanya. Sabagat yan ang hinihingi sa iyo ng Diyos. Pangalawa, ang hinihingi sa iyo ng Diyos, nais ng Diyos na tayo'y magtiwala sa Kanyang anak na walang ibang tagapagligtas maliban kay Kristo. Walang daan papuntang langit maliban sa ating Panginoon Kristo. Siya lamang ang ibinigay ng Diyos. At sa Kanya natin masusumpungan ang buhay na walang hanggan. Pangatlo, nais niya na maging katulad tayo ng Kanyang Ama, na tayo'y naging masunurin. Handang tanggapin ang disiplina ng Diyos sa buhay natin. Kung tayo'y tinutuwid ng Diyos, tanggapin natin. Kung binibigyan tayo ng Diyos ng pagsubok, pero sabi ng Diyos, hindi siya nagbibigay, hindi siya nunukso sa atin. Pero ang pagsubok ay nandito sa atin. Pero pagkatapos na tayo subukin, kapag tayo nagtagumpay, may gantimpala tayong matatanggap mula sa Diyos. Kaya nawa, mayroon tayong naintindihan at mayroon tayong naunawaan kung bakit tuwing araw ng linggo nandito tayo. Dahil yan ang hinihingi sa atin ng Diyos. Sabi ng Biblia, unahin niyo ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang kabanalan. At ang lahat ay idadagdag lamang sa iyo. Ibig sabihin, kapag inuuna natin ang kalooban ng Diyos, nakakatiyak tayo na may gantimpalang ipagkakaloob sa atin ang Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Pasalamatan po natin ang Diyos sa Kanya pong mga salita. Nawa ay napagpala po tayo sa mga nanonood sa YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa. Salamat sa inyong panunood. Salamat sa iyong pakikinig. Dalangin ko na ikaw'y pagpalain. Ako'y nagagalak at natutuwa dahil nakasama ka namin sa gawain ito.
namin itong gawain. Gawain to ng ating Panginoon Kristo na ipinagkatiwala sa amin bilang mga pastor. Ikaw gagala ka na tulihan, dumating man ang problema, walang makapag-iwalan, walang maitutunghayan sa pag-ibig mo. Minsan pa ito ang aking kalakasan. Ikaw ang aking kalakasan. Gagala ka at umiyak, dumating man ang problema, walang makapag-iwalan, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lulunod kami sa paano mo at sasabak sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalakan ko. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalakan ko. Salamat Panginoon sa iyo pong mga salita na aming napakinggan. Nandiyan naging pagkain ng aming espiritu at naging kagalakan, kalakasan ng aming buhay spiritual, ng aming buong pagkatao, body, soul, and spirit. Kaya o Diyos, dalangin namin na patuloy kaming samahan sa mga nalalabi ng mga gawain sa araw nito. Maging gawain po namin sa Bigil 30 o Diyos. Ikaw din ang patuloy po na magpala po sa araw po ito dahil sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpala ba tayo? Amen. Tayo na dako sa malagang pagbibigay para sa ilalago ng ating iglesia. Para sa